Radio. Magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ako po si Dalia, 30 years old at kasalukuyang nakatira sa Sampaloc, Manila. Kasama ang aking partner na katuwang ko na rin sa aking online business. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyong lahat ang makulay na kwento ng aking buhay pag-ibig. Nung una ay hindi ko alam kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Dahil simula nga nung ako ay nagkaisip, ang tanging gusto ko lang ay ang makatulong sa aking pamilya. Hanggang sa ako ay nagdalaga, ang pamilya ko lang ang tanging priority ko. Wala sa isip ko ang pansarili kong kaligayahan hanggang sa makilala ko na nga ang taong nagpakita sa akin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig. Sisimulan ko po ang aking kwentong ito sa kung paano ko nakilala ang lalaking nagbigay kulay sa napaka-boring kong mundo. Papadudot taong 2007, 15 years old ako nang naisipan kong lumuwas ng Maynila at magtrabaho. Halos kakagraduate ko lamang noon ng elementary at dahil nga sa menor de edad pa lamang ako, ay hindi ako nagtatagal sa isang trabaho. Natatakot kasi sila noon na baka makasuhan sila o kaya ay makulong kapag may mga otoridad na nakaalam na pinapayagan nilang magtrabaho ang mga trabahador na wala pa sa hustong gulang. At dahil nga sa wala akong permanenteng trabaho ay wala rin akong permanenteng tirahan. Madalas ay sa mga truck ng gulay o mga damit lang ako natutulog kapag gabi. At magpapalaboy-laboy naman sa umaga para maghanap ng makakain. Hanggang sa may isang alin na nakakita sa akin habang nasa labas ako ng isang restaurant at naghahanap ng makakain sa basurahan. Binigyan niya ako ng pagkain at tinanong niya kung wala raw ba akong mga magulang. Ikinuwento ko naman sa kanya ang dahilan kung bakit nga ba ako napadpad sa Maynila. Papadudot na awa ang alis sa akin at sinabi niya na dapat daw ay nag-aaral pa ako at hindi nagtatrabaho. Ngunit sinabi ko sa kanya na ang mahirap pa sa daga na katulad ko ay walang sapat na kakayahan para mag-aral at ang gusto ko lamang ay makatulong sa pamilya ko. Kaya naman napagpasyahan niyang kupkupin ako bukod sa awa ay kailangan din niya ng taong magbabantay sa kanyang shop habang siya ay wala. Noong una ay tagabantay lamang ako ng flower shop hanggang sa unti-unti ay tinuruan niya ako kung paano magbenta at mag-ayos ng mga bulaklak. Kahit na minor de edad ako ay pinayagan niya akong manatili sa shop na yon bilang tendera. At yun na rin halos ang naging tahanan ko. Kada buwan naman ay ibinibigay niya sa akin ang sahod ko na kahit maliit lang ay ipinagpapasalamat ko na rin dahil kahit papaano ay meron akong maipadadala sa pamilya ko. Mahirap lamang naman kami, papadudot. May 3 akong nakababatang kapatid na nag-aaral pa ng panahon na yon. Ang nanay ko ay tumatanggap ng mga labada para lamang may makain kami sa pang-araw-araw. At para kahit papaano ay may maipambaon ang mga kapatid ko. Samantalang si tatay naman ay lasinggero at laging nasa inuman. Uuwi lamang siya kapag gusto niya o kaya ay kapag nagugutom siya. May mga pagkakataon din na sinasaktan niya si nanay kapag wala siyang nadatnang pagkain sa bahay. Papadudod saksi ako sa mga paghihirap ni nanay, sa pagtataguyod sa amin, sa paghihirap niya, sa pakikisama kay tatay. Kaya nga isinakripisyo ko ang sarili kong pag-aaral para makatulong sa kanya. 11 years din po akong naging tendera ng bulaklak sa may Dangwa at ako na rin mismo ang nagdi-deliver ng mga yon. Hanggang sa nagkaroon ako ng bagong kasama, si May. Nagbabantay siya sa shop habang wala ako at nagdi-deliver ng mga bulaklak. Hindi man araw-araw ay maswerteng may bumibili sa amin ng bulaklak.
Masaya pa rin ako sa trabaho na meron ako dahil napamahal na ito sa akin. At kahit papaano ay nakakatulong ako sa pamilya ko. Ang tanging nagagawa ko na lamang noon ay magtiyaga sa pag-aalok ng mga bulaklak sa bawat dumaraang tao sa pagbabaka sakali na makarami kami ng benta sa isang araw. Mga ate, mga kuya, bulaklak kayo dyan! Fresh na fresh, bagong dating! Dahlia, kanina ka pa salita ng salita dyan, wala namang lumalapit para bumili. Maubusan ka ng laway dyan. Tsaka ikaw lang ang bukod tangi nagtatawag ng customer dito. Ano ka ba? Kailangan kong gawin to kung hindi hanggang mamaya wala tayong customer, no? Hintayin mo na lang kasi na may lumapit. Tulungan mo na lang ako mag-ayos ng mga bulaklak dito. May ichichika pati ko sa'yo. Ano na naman ba yung chismis mo? Saan ka na naman nakasagap ng chismis? Kaya aga-aga? Gaga, di ako chismosa no. May sasabihin lang ako. Ano ba kasi yun? Ayaw mo bang lumipat ng trabaho? Mataas ang sweldo. Saan naman? Nag-apply akong katulong sa Cavite kasi naghahanap sila ng single na kasambahay. Single para raw wala silang problema na uwi ng uwi yung katulong nila. Katulong? Sino naman na nag-alok ng trabaho sa'yo dun? Yung kaibigan ng ate ko. Mag-aalaga lang naman daw ng bata pero mataas ang sahod. 4,000 kada buwan. Wow, ang laki nga. Kailan mo naman balak lumipat dun? Ilang buwan na lang lilipat na ako doon. Pinapatapos lang daw yung kontrata ng dating katulong bago nila payagan umalis. May kontrata talaga kahit katulong lang? Oo raw, kasi may mga benefits daw sila na binibigay sa katulong na nagtatrabaho sa kanila. O di ba? Sosyalin, may pa-benefits pa silang nalalaman. Saka may sinusunod daw silang term kung ilang taon dapat magtrabaho sa kanila yung mga katulong nila. Ang higpit naman pala. Paano kung gusto na mag-resign ng katulong? Pwede naman, kaso parang ilang buwan pa raw ata bago nila payagang umalis. Kagaya nga nitong papalitan ko, may mga pinapatapos lang sa kanya bago siya payagan na mag-resign. Ano ba yung kailangan nilang tapusin? Nakapag-advance daw ng sahod eh. Kaya ayun, pinapatrabaho muna yung in-advance niya. Ganun ba? Ilang buwan na lang pala mag-iisa na ako dito. Pwede ka naman sumama sa akin kung gusto mo. Tinatanong nga kita kung gusto mo lumipat ng trabaho, di ba? Nangangailangan pa kasi sila ng dalawa, tagaluto sa tagalinis ng bahay. Alam mo namang napamahal na sa akin tong trabahong to, di ba? Saan ako pupulutin kung hindi ako nakapagtrabaho dito? Malaki ang utang na loob ko sa amo natin. Alam ko, pero sayang kasi. Magkano lang naman kinikita natin dito? At least dun sa lilipatan ko malaki ang sahod. Pwede kitang irekomenda sa kanila. Di na, okay na ako dito. Good luck na lang sa bago mong trabaho. Sige, ikaw bahala. Pero kung magbago yung isip mo, sabihan mo lang ako ah. Sayang din to. Pag nagkataon, mas malaki mapapadala mong pera sa pamilya mo. Sige, pag-iisipan ko. Excuse me, Ay, good morning po! Ano po yun? magkano rito sa bouquet nyo? Meron pong 350 at saka po 450. Depende po sa bulaklak na gusto po ninyo, ma'am. Okay. Itong daisy, tsaka rose, pati peonies, magkano? 450 po ang mga yan. Sige, ito na lang. Pabili ako ng isa. Anyway, may lakad kasi ako. Baka pwedeng pakideliver mo na lang? Sige po, saan po ba ito? Okay, here. Andiyan na sa papel yung address. Okay? Okay po. Okay, thank you. Kung wala pa ako pag hinatid mo yan, pakiiwan na lang sa guard. Pakisabi na rin pinadeliver ni Alexa. Sige po, ma'am. Salamat po. Papadudot, nagpasalamat ako ng husto sa Diyos noon dahil sa wakas ay nagkaroon kami ng customer kahit isa lang. Kapag kasi walang kita ay binabawasan ng amo namin ang sahod namin. Hindi man niya gustong bawasan ang sahod namin, ay kailangan niyang gawin dahil malulugi raw siya ng husto. Na naiintindihan naman namin ang kasama kong si May. Hindi naman talaga kasi ganon kalaki ang kita sa flower shop. Bukod pa doon ay nagbabayad kami ng renta sa pwesto namin. Isa pa ay malaki ang utang na loob ko sa amo ko. Dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa kamila ng antas ng pinag-aralan ko.
At dahil excited ay agad kong inayos ang order na bulaklak ni Ma'am Alexa. Noong matapos kong ayusin ang bouquet ay nagpaalam ako kay May na magde-deliver muna ako ng bulaklak at nagbilin din ako sa kanya na tawagan niya ako kapag may kailangan pang i-deliver. Sakay ako ng aking lumang motor na hanggang ngayon ay hinuhulugan ko pa rin sa aking amo. Ay nagmaneho na ako papunta sa address na ibinigay ni Ma'am Alexa. Hindi alintana ang traffic at init ng araw. Madalang lang kasing walang traffic sa Dangwa dahil nga sa dami ng mga nagtitinda sa sidewalk. Hindi naman ako nahirapan na hanapin ang bahay ni Ma'am Alexa, Papa Dudut. Dahil bukod sa malapit lang yon ay iilan lang ang katabi nitong bahay. Nakakamangha ang laki ng bahay niya. Naisip ko ang sarap sigurong tumira sa ganong klase ng bahay. Ang bahay kasi namin sa probinsya ay pinagtagpi-tagping kahoy at yero lang. Wala rin kaming CR at sa ilog lang sa likod ng bahay namin kami dumudumi o umiihi. May maliit na partition na lumang yero naman sa aming bahay na nagsisilbing paliguan namin. At bago pa nga ako tuluyang managinip ng gising na magkaroon ng bahay na kasing laki ng kay Ma'am Alexa, ay agad akong nag-doorbell. Narinig ko pang may lalaking nagsabi ng sandali mula sa likod bago tuluyang nagbukas ang gate at lalaking nakasimangot ang bumungad sa akin, Papa Dudut. Ang sama pa niyang makatingin noon. Yung tingin na akala mo ay tinubuan ako ng 2 ulo. Kaya naman napatingin ako ulit sa papel na hawak ko dahil baka nagkamali lang ako ng napuntahan pero nasa tamang bahay naman ako. Ano yan? Ay, good morning sir! Delivery po, bulaklak. Alam kong bulaklak yan. Pero ba't dito mo dinala yan sa bahay ko? Wala akong maalalang nag-order ako ng mga bulaklak. Ito po kasi yung binigay na address ni Ma'am Alexa. Alexa? Ay, sandali. Tatawagan ko lang siya. Sige po sir. Hello, kuya. Hello? Wala ka bang bahay? Bakit, kuya? Bibigyan mo ako ng bahay? Ano tong mga bulaklak na to? Ba't dito mo pinadeliver? Oh my gosh, sorry kuya, nandiyan ka na pala. Malamang, bahay ko to eh. Alam mo namang ayaw na ayaw ko sa bulaklak, Alexa. Sorry talaga kuya, akala ko kasi wala ka pa. Well, nandito na ako. Para saan ba kasi itong mga to? Para sa office mate ko yan, kuya. Birthday niya kasi ngayon, so pupuntahan ko siya mamaya sa kanila since magpapaparty raw siya. Bala ko kasi sanang dumiretso mamaya dyan after ko rito sa meeting namin. Ang hassle naman kasi kung uuwi pa ako ng Bulacan tapos babalik din naman ako dito sa office bukas. Paano itong mga bulaklak na to? Hanggang mamaya, nandito to. Kukunin ko rin naman agad yan, kuya eh. Tatapusin ko lang tong meeting namin. Ay, next time, pwede magpasabi ka muna kung may darating na pesteng bulaklak dito sa bahay. Nakakasira ng araw eh. Oo kuya, next time magsasabi ako. Sorry, hindi ko talaga alam na nakauwi ka na. Sige na. Bye. Iiwan ko na po yung bulaklak, sir. Lagay mo dun sa table sa ilalim ng terrace. Pakibilisan lang. Okay po, sir. Nailagay ko na po, sir. Nabayaran na ba ng kapatid ko yan? Ay, opo, sir. Bayad na po. Okay, good. Makakaalis ka na. Sungit naman ito. Ang sabi mo? Ay, wala po. Ang sabi ko nga po, aalis na ako. Salamat po, sir. Papadudot, inis na inis ako nang bumalik ako sa shop. Yung tipong pagod ka na nga sa pagdi-deliver ng mga bulaklak tapos ay susungitan ka pa ng isa sa mga customer mo. Pero naisip kong wala naman akong karapatang magreklamo dahil eto lang ang klase ng trabaho na meron ako. Nagkakasya na lang din ako sa pagtawag ko kina nanay sa cellphone para kahit papaano ay mabawasan ang pangungulila ko sa kanila. Kundi dahil sa trabahong ito ay baka kung saan lang ako pulutin, lalo pat elementary graduate lamang ako at eto lang din ang alam kong paraan para makatulong ako sa pamilya ko. Nang makabalik ako ng shop ay naikwento ko nga kay May kung paano ako sungitan noong kapatid ni Ma'am Alexa.
at ang baliw kong kaibigan ay tinawanan lamang ako. Hindi pa raw ba ako nasanay sa mga customer na ganon? Kung tutuusin nga sa 11 years na pagtatrabaho ko rito ay iba't ibang klase na ng tao ang nakasalamuha ko. Kaya nga dapat ay sanay na ako sa ganong klase ng pagtrato sa akin. Pero ewan ko ba, Papa Dudut? Nakakainis po talaga yung kapatid ni Ma'am Alexa. Gwapo nga sana pero tagilid naman ang pag-uugali. Alam ko pong masamang mag-judge ng tao pero masyado siyang bitter. Hindi naman siya inaano ng mga bulaklak ko para ayawan niya ang mga yon. Magaganda naman ang mga bulaklak na binebenta namin at siguradong fresh na fresh. Pero sadyang may mga tao talaga yatang hindi maka-appreciate ng mga magagandang bagay. Sa isip-isip ko ay hindi naman niya kailangang mag-react ng ganon. Pwede niya naman akong kausapin ng maayos. Pero ano nga ba ang magagawa ko? Ganito lang ang trabaho ko at ika nga nila, the customer is always right. Kung bumait lang po sana siya ng slight ay baka naging crush ko siya. Dahil nga sa gwapo siya. Pero sino ba naman ako para mapansin ang mga lalaking kagaya niya? Mahirap lamang ako at hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Wala akong maipagmamalaki pagdating sa antas ng pamumuhay ko. Tatanda na nga lang siguro akong dalaga o kaya naman ay kapareho ko lang din na mahirap ang mapapangasawa ko. Kaya naman sinantabi ko na lamang ang pag-ibig kagaya ng palagi kong ginagawa. Papadudod sa edad kong 26 ay hindi ko pa naranasan ang umibig. Wala naman po kasi akong panahon para sa mga ganung bagay. Ang tanging mahalaga lang sa akin ay ang magtrabaho at makatulong sa pamilya ko. Ako na lang din kasi ang inaasahan ni nanay na tutulong sa kanya para buhayin at pag-aralin ng mga kapatid ko. Hindi rin naman po namin maaasahan si tatay dahil wala itong inatupag kundi ang uminom ng alak. May trabaho nga ito pero lagi lang namang nauubos sa alak. Ni wala siyang pakialam sa amin kung kumain na ba kami o hindi. Isang beses nga noon ay tinanong ko si nanay kung bakit hindi na lang niya hiwalayan si tatay. At ang sagot lang niya ay mahal niya si tatay. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng lahat ay patuloy pa rin niyang minamahal si tatay. Gayong malinaw naman na wala itong pakialam sa amin. Papadudot ang sabi ko sa sarili ko noon ay ayokong maranasan ang ganong klase ng pag-ibig. Na kahit nasasaktan ka na ay nagpapakamartir ka na lamang. Pero hindi ko saklaw ang nararamdaman ni nanay. Kaya kahit wala akong naintindihan ay nirespeto ko na lamang ang nararamdaman niya. Sa mga nakikinig nito ay sana'y huwag kayong magalit sa nanay ko dahil hindi naman niya ako pinilit na magtrabaho. Ako ang kusang loob na nagpresenta dahil nakikita ko kung gaano na siya nahihirapan sa pagtataguyod sa aming pamilya ng mag-isa. Ang totoo ay ayaw niya akong magtrabaho dahil responsibilidad daw niya yon pero ayokong nakikitang nahihirapan si nanay at ang mga kapatid ko. Kaya naman kahit masakit para sa akin ang tumigil sa pag-aaral ay ginawa ko yon. Tinapos ko lang noon ang pag-aaral ko hanggang sa grade 6 para makagraduate ng elementary at sa murang edad ko nga na 15 anyos ay lumuwas ako at nakipagsapalaran sa Maynila at naging tendera ako ng bulaklak sa Dangwa. Papadudot isang umaga ay pareho kaming busy ni May sa pag-aayos ng mga bulaklak dahil na rin may nag-order sa amin ng mga bulaklak na gagamitin daw sa debut ng anak nito. Talaga namang natuwa kami ni May dahil malaki-laking kitaan rin yon. Napakaraming set kasi ng bulaklak yon mula sa mga perperaso na bulaklak at bouquet. Minadali din namin ang pag-aayos ng mga yon dahil gagamitin ang mga yon kinabukasan. At habang abala kami sa pag-aayos ng mga bulaklak, nang araw din na yon ay bumalik sa aming shop si Ma'am Alexa para humingi ng despensa sa inasal ng kanyang kapatid noong nakaraan. Hi! Ay, good morning po, Ma'am Alexa! O-order po kayo ulit? Oo. Tsaka gusto ko rin sana mag-sorry sa inasta ng kuya ko last time.
Hindi ko kasi talaga alam na nakauwi na pala siya galing Singapore. Nabanggit niya kasi sa akin na napagalitan ka raw niya. Wala po yun. Balikbayan po ba si sir? Naku, hindi. Treat yun ng company na pinagtatrabahuhan niya kasi maganda ang performance ng team nila sa trabaho. Ah, ganun po ba? Ano nga po palang order nyo? Roses naman, isang bouquet din. Pwede bang ipag-arrange mo ko ng fresh na roses? Para kasi sa mami ko yan. Maghihintay na lang ako rito. Baka kasi magka-aberya na naman kapag pinadeliver ko ulit sa'yo. Ay sige po, maupo muna po kayo dito. Thank you. Pero seryoso, sorry talaga kay kuya ha. Naku, ayos lang po yun. Sanay na po ako sa mga ganong customer. Tsaka hindi rin naman po ako pwedeng magreklamo, ma'am. Trabaho ko yun eh. Pero hindi pa rin tama yung binunto niya sa'yo yung galit niya. Alam ko naman kung bakit siya nagkakaganon pero ang tagal na kaya nun. Hayaan nyo na po. Baka may pinagdadaanan lang yung kuya ninyo. Gustong gusto na talaga kita nung una pa lang kitang nakita. Ano po? Ay, naku, pasensya na po kayo pero kasing straight po ako ng ruler, ma'am. Ruler? Anong ruler ang sinasabi mo dyan? Gusto kita pero hindi sa paraan na iniisip mo. Gets mo? Hindi po ba? Naku, pasensya na po. Okay lang. Natatawa nga ako sa'yo eh. Asumera ka kasi masyado, Dahlia. Manahimik ka nga dyan. Tapusin mo na lang yung ginagawa mo dyan kaysa pinakikialaman mo ako dito. Dahlia pala ang pangalan mo. Opo, ang pangit nga eh. Parang pangmatanda. Uy, hindi kaya. Ang ganda nga ng pangalan mo eh. Alam mo ba na pangalan ng bulaklak yun? Ay talaga? Hindi po kasi ako pamilyar sa ibang bulaklak eh. Alam ko lang po ng mga bulaklak eh, itong mga itinitinda ko. Ngayon, alam mo na. Anyway, may boyfriend ka na ba? Naku, walang boyfriend lang si Dahlia. Paano laging subsub sa trabaho? Kahit nga manliligaw, wala eh. Doon ka na nga. Kanina ka pa eh. Sabat ka ng sabat, nakakahiya ka. Okay lang. Pero totoo ba talaga na wala kang boyfriend? Opo, wala nga. Sakit lang naman sa ulo yun, ma'am. Tsaka wala akong panahon para sa mga ganyang bagay. Ganun ba? Sayang naman. Anyway, huwag mo na akong pinupo. Magkaedad lang naman yata tayo. 26 na po ako. Kayo, ma'am, ilang taon na po kayo? 23 pa lang ako. Ate na pala kita. Tawagin mo na lang akong Alexa. Huwag nang ma'am. Lakas makatanda eh. Sige, ito na pala yung bouquet mo. Salamat. Pwede ko bang hingin yung number mo? Para kung may order ulit ako, tatawagan na lang kita. Sige, walang problema. Teka, sulat ko lang sandali ah. Eto oh. Thank you. Anyway, nice to meet you, Ate Dahlia. Papadudot madali kong nakapalagayan ng loob si Ma'am Alexa. Ramdam ko kasi na mabuti siyang tao at palakaibigan din siya. Nung unang kita ko nga sa kanya ay akala ko ay masungit siya dahil sa itsura niya. May pagkasingkit kasi ang mga mata niya kaya siya nagmukhang mataray pero hindi pala dahil kabaliktaran siya ng mga naisip ko. Kung gaano naman ka-friendly si Ma'am Alexa ay siya namang kabaliktaran ng kuya niya. Alam kong masama ang manghusga ng kapwa dahil lang sa pangit na ugali na meron sila. Pero yun kasi ang unang impression ko sa kanya, Papa Dudut. Nagulat pa ako nang tanungin ako ni Alexa kung may boyfriend na ako. Sa totoo lang, Papa Dudut, bukod sa ayaw kong pumasok sa isang relasyon ay wala naman nanliligaw sa akin. Hindi naman kasi ako kagandahan. Morena lang din ako at hindi katangkaran, may pagka-chubby rin ako. Palagi nga akong inaasar ni May kung may balak daw ba ako na magmongha dahil palagi lang ako nasa shop at hindi gumigimik kahit na anong pilit niya sa akin. Halos dito na nga ako tumira sa shop kaya wala akong pagkakataon na makisalamuha sa iba't ibang tao bukod sa mga customers na bumibili sa shop namin. Masaya naman ako na kahit papaano ay may mga nakakasama ako sa shop. Malungkot siguro kung wala si May at mag-isa lamang ako. Si May lang kasi ang naging kaibigan ko sa Maynila at talaga namang masaya siyang kasama at nakilala ko rin si Alexa. Umasa ako na magiging matalik kaming magkaibigan.
Isang araw nga, Papa Dudut, ay tinawagan ako ni Alexa. Nagpapaayos ulit siya ng mga bulaklak at sinabing i-deliver ko sa address ng kuya niya at napag-alaman kong Alec pala ang pangalan ng kapatid niya. Nagalangan naman ako dahil iniisip ko na baka sungitan na naman ako ni Alec. Pero sinabi naman ni Alexa na alam nito na may ipapadeliver siyang mga bulaklak kaya ayos lang daw. Lagi na tuloy akong tinutokso ni May noon simula noong tumawag sa akin si Alexa. Sinasabi lagi ni May na baka raw sineset up ako ni Alexa kay Alec. Pero hindi ko na lamang pinansin si May dahil may pagkabaliw rin ng isang yon at alam ko kung gaano kalawak ang imagination ng isang yon. Ba't parang di ka mapakali dyan? Excited ka ba? Anong excited ka dyan? Ba't naman ako may excite? Di ka ba may excite kung magkaroon ka ng chance na makita crush mo? Tigilan mo nga ako. Crush ka dyan. Sungit-sungit nga nun eh. Pero sabi mo gwapo naman. Carry na yun! Red flag, te. Hindi ko carry. Aanin ko yung gwapo kung gano'n naman ang ugali. Choosy ka pa? Baka di naman talaga siya ganun. Baka wrong timing ka lang at mainit ang ulo niya nung araw na yun. Tapos malas mo lang na ikaw ang napagbuntunan ng init ng ulo niya. Kahit na. Pwede naman niya akong kausapin ng maayos. Tsaka ano bang nakakabwisit sa mga bulaklak na dala ko nun? Maganda naman at fresh tong mga bulaklak natin ah. Hayaan mo na nga. Baka may pangit siyang naaalala pag nakakakita ng mga bulaklak. May mga tao namang bitter sa mga kung ano-anong bagay, di ba? Tsaka nangyari na rin eh, kaya wala na tayong magagawa ron. Kapag sinungitan ka pa niya uli, di tarayan mo. Charot! Ha ha ha. Wala ka man lang bang matinong advice? Nakakatawa eh, promise. Seryosong advice? Di wag mong pansinin kapag sinungitan ka uli. Kunwari wala ka narinig. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Yun, ewan ko na lang kung di pa seryoso yun para sa'yo. Tsaka ba't ka ba nag-aalala? Di ba sinabi naman ni Alexa sa'yo na okay lang sa kuya niya? Kaya kalma ka lang. Malay mo naman wala rin yung kuya niya sa bahay nila. Ang tagal mo na sa trabahong to, ngayon pa babahag yung buntot mo. Dapat nga sanay ka na eh. Iba naman kasi si Alec. Ay, iba din. Paanong iba? Nagniningning ba sa paningin mo? Baka naman di ka talaga natatakot na baka sungitan ka niya. Ang sabihin mo, kinakabahan ka lang kasi baka bigla ka na lang umamin na crush mo siya. Che, tumigil ka na nga. Umiiwas lang ako na mapag-initan ulit. At saka ano naman kung crush ko siya? Crush lang naman no. Di umamin ka rin. Uy, si Dahlia may crush na. Dalaga na siya. Hay, minsan talaga hindi ka matinong kausap. Lagi mo na lang ako inaasar tungkol kay Alec. Baka nga may girlfriend na yun eh. Yung mga ganong itsura, hindi pinalalagpas ng mga babae yun. Pero sabi mo nga magaspang ang ugali. Sa bagay, nakakabulag pag pogi. Ikaw ba, wala kang balak na hanapin yung lalaking para sa'yo? Sabi ko naman kasi sa'yo, samahan mo ko minsan pag day off para di ka naman masyadong nabuburo rito. May pagka-ignorante ka pa naman. Aray ha? Ignorante talaga? Hindi ba pwedeng wala lang talaga akong pakialam sa mga bagay na ganyan? Hindi ko naman kailangan ng lalaki para mabuhay ako. Ayoko matulad ako sa nanay ko na nagmahal ng taong... ayoko na nga magsalita. Ang akin lang naman, di ka na bumabata. 26 ka na, pero ang dami mo pa rin di alam sa mundo. Di naman masamang paminsan-minsan isipin mo rin na magpapasaya sa'yo. Isipin mo rin ang sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Ando na ako sa gusto mong makatulong sa pamilya mo, pero sobrang laki na ng sinakripisyo mo para sa kanila. Kahit isang beses lang, magpakasaya ka. Ay, bahala na. Pag-iisipan ko pa. Pero seryosong usapan, mabuti sana kung mapapalapit ka rin kay Alec para at least, diba? Umalis man ako rito, may mga bago ka namang kaibigan bukod sa akin at kay Alexa. Ilang buwan na lang maiiwan na kita rito. Imposibleng maging kaibigan ko si Alec. Ang layo ng ugali niya kay Alexa. Huwag kang judgmental, no? Masama yan. Baka naman may tinatagong kabaitan si Alec. Kailangan lang nakilalanin mo siyang mabuti. Papadudot, napaisip ako sa mga sinabi ni May pero nag-aalala rin ako na baka mapabayaan ko ang pamilya ko kung sakali man
na gawin ko ang bagay na gusto ko at unahin muna ang sarili ko. Nangako pa naman ako kay nanay at sa mga kapatid ko na hindi ko sila pababayaan, kaya hanggat maaari ay nagfo-focus lamang ako sa pagtatrabaho. Ayokong dumating yung araw na may sumbat nila sa akin na pinabayaan ko sila. At noon nga ay nagtatalo ang puso at isipan ko sa kung ano ang dapat kong gawin. May parte kasi sa akin na gustong sundin ang payo ni May na gawin ko rin kung ano ang magpapasaya sa akin, pero ayoko namang makompromiso ang pamilya ko. Sa totoo lang ay masaya naman ako dahil alam kong nakakatulong ako sa kanila. Sino ba namang anak ang hindi? Naisip ko lang na may karapatan ba akong magsaya rito sa Maynila gayong alam kong nahihirapan sa probinsya si nanay. Pero sinantabi ko na muna ang iniisip ko ng mga oras na yon tungkol sa pamilya ko. Naisip kong hindi naman siguro masamang makipagkaibigan ako katulad ng sinabi ni May. Papadudot kinabukasan nga ay maaga kong inayos ang mga bulaklak na inorder ni Alexa. Pagkabagsak pa lamang ng mga bagong bulaklak sa amin ay pumili na kagad ako ng magagandang bulaklak na aayusin ko para sa bouquet na gusto niya. Medyo malaki ang bouquet na yon kumpara sa mga laging binibili niya sa akin noon. Ang sabi niya ay may special person daw siyang pagbibigyan noon. Matapos kong ayusin ang bouquet ay tinawagan ko pa muna si Alexa para itanong kung pwede ko na bang i-deliver ang mga bulaklak. Nagbilin kasi siya na tawagan ko muna siya bago ako pumunta. Maganda na rin yon para hindi na maulit yung nangyari nung si Alec ang nadatnang ko sa bahay. At nang sabihin nga niya na pwede na akong pumunta ay nagpaalam na ako kay May na maghahatid muna ng bulaklak. Papadudot nung makarating ako sa bahay ni Alec ay agad kong narinig ang malalakas na tugtugan mula sa loob. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan ang mga oras na yon. Pinagpapawisan din ng malamig ang mga kamay ko at ilang beses pa akong nag-doorbell pero walang nagbubukas ng gate. Sa sobrang lakas kasi ng tugtugan ay imposibleng marinig ako ng kung sino man ang nasa loob ng bahay. Sumili pa ako sa loob mula sa may gate at wala naman akong nakitang tao. Bala ko na rin sanang tawagan si Alexa noon para sabihin na nasa labas na ako ng bahay nang biglang bumukas ang gate at ang masayang mukha ni Alexa ang bumungad sa akin. Nabigla pa ako dahil hindi ko siya napansin kasi busy ako sa pagdadial ng number niya. Tuwang-tuwa pa ito nang makita ako at napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin. Pakiramdam ko kasi ay may pinaplano siyang hindi ko alam o baka guni-guni ko lamang yon. May ugali kasi ako minsan, papadudot, na kapag may kakaiba akong napansin ay nag-overthink ako at kung ano-ano ang naiisip ko. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang yon at inabot ko sa kanya ang mga bulaklak. Matapos kong ibigay sa kanya ang bouquet ay nagpaalam na ako na kailangan ko nang umalis. Pero niyaya niya pa akong pumasok sa loob ng bahay ni Alec. Papadudot, gusto ko sanang tumanggi pero ayoko namang mawala ang magandang ngiti sa mga labi niya. Hindi pa man nga ako nakapagsasalita ay agad niya akong hinila papasok ng bahay at pinaupo sa kanilang sofa sa may sala. Nailibot ko pa ang paningin ko sa paligid. At hindi ko maiwasang humanga dahil masasabi mo talagang may kaya sila sa buhay. Sanay naman na akong makakita ng magagandang bahay, pero iba ang dating ng bahay ni Alec. Sobrang linis kasi at parang pinili talaga ang mga kagamitan na naroon. Yung tipong sa unang sulyap mo pa lamang ay alam mo na lalaki ang nakatira doon. Nawala ang atensyon ko sa paligid noong nagpaalam sandali sa akin si Alexa na ibibigay niya muna ang bulaklak sa mami niya. At noong makabalik siya ay may dala na siyang spaghetti at cake. Pero hindi doon nakatuon ang pansin ko kundi sa taong katabi niya. Si Alec na tila naiilang pang nakangiti sa akin. Ate Dahlia, magmerienda ka na muna. Naku, hindi na. Kailangan ko na rin kasing bumalik sa shop.
Birthday ni Mommy ngayon. Hindi ko lang sinabi sa'yo kasi alam kong mahihiya kang pumunta kapag in-invite kita. Kaya ginawa ko na lang din na excuse yung mga flowers. Ganun ba? Kapag kinain ko ba tong spaghetti at cake, pwede na akong umalis. Wag, dito ka muna. Gusto kong ipakilala sa'yo ng maayos si Kuya Alec. Na-meet mo na siya pero hindi maganda yung unang pagkikita nyo eh. Anyway, for formalities lang naman to. Kuya Alec, siya si Ate Dahlia. Nag-meet na kayo nung nag-deliver siya ng flowers last time. Hi Dahlia, nice to meet you. Nice to meet you rin. Chill ka lang Ate Dahlia, hindi ka naman kakainin ni Kuya. Ay, siya nga pala Ate Dahlia, may gusto talagang sabihin sa'yo si Kuya kaya hindi muna kita pinaalis. Sasabihin? Anong sasabihin niya? Kuya, ang tagal ha. Kanina ka pa uubo-ubo kunwari dyan. Dalian mo naman, sabihin mo na yung dapat mong sabihin. Wait lang, okay? Gusto ko sana mag-sorry sa'yo dahil sa inasal ko nung unang punta mo rito. Naku, wala po yun. Sanay naman ako sa mga kagaya ninyo. Halos karamihan sa mga nagiging customer namin may kagaspangan ng ugali. Ang ibig kong sabihin, Paano ba yan, Kuya? Mukhang bad shot ka na kaagad kay Ate Dahlia. Sorry sir ha. Ang ibig ko kasing sabihin, madalas may initin ng ulo ng mga customer namin kaya tiyempong ako yung napagbubuntunan. Pero sanay naman po ako. Huwag kang mag-sorry, di mo kasalanan. Alam ko namang napag-initan talaga kita nung nakaraan. Kaya sorry talaga. Hayaan mo at di na mauulit yon. So pwede na ako magpa-deliver ng flowers lagi dito sa bahay mo, Kuya? Magpaalam ka muna sa akin. Baka mabigla ulit ako dahil may delivery na naman ng bulaklak. Balak mo yatang gawing garden ng buong bahay ko eh. Grabe ka naman sa garden, Kuya. Bakit po ba ayaw nyo sa mga bulaklak? Mahabang kwento. Anyway, sorry ulit. Wala na po sa akin yun. Naiintindihan ko naman po yung rason nyo. Salamat. Kainin mo na muna yung pagkain mo bago ka bumalik sa shop nyo. Papadudot ng mga oras na yon ay hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit parang kinilig ako ng slight sa simpleng gesture na yon ni Alec. Ibang-iba kasi ang Alec na nakilala ko noon kesa noong una kaming nagkita. Siguro nga tama si May na hindi talaga masama ang ugali ni Alec at may tinatago din itong kabaitan. Na baka nagkataon lang talaga na hindi maganda ang araw nito noong una kaming magkita at sakto lang talaga ako ang nandoon noong araw na yon. Pero nasabi niya kasing ayaw niya sa mga bulaklak kaya hindi ko maiwasan ang ma-curious kung bakit nga ba. Ang dami kong tanong sa isip ko. May masamang nakaraan ba siya o sawi siya sa pag-ibig? Alin man doon ay naisip ko rin na wala akong karapatang manghimasok sa personal niyang buhay dahil hindi naman kami close. Isa lang naman akong tindera ng bulaklak na aksidente niyang nakilala. Masaya pa kaming nagkwekwentuhang tatlo nina Alexa at Alec. Hindi ko na lang din ipinilit na alamin kung bakit nga ba ayaw niya sa mga bulaklak dahil ayaw ko naman na isipin nila na masyado ako nangihimasok sa buhay nila. Doon ko lang din nalaman na sobrang daldal pala ni Alexa at may pagkakalog. Masaya siyang kausap at hindi siya nauubusan ng mga kwento. May mga pagkakataon pa nga na magkukwento siya ng mga bagay na tungkol sa kuya niya na ikatatahimik naman ni Alec. At para bang nahihiya siya o naiilang. Wala rin silang ginawa kundi ang mag-asarang dalawa at ako naman ay aliw na aliw sa panonood sa kanila. Bigla ko tuloy naalala noon ang mga kapatid ko. Madalas din kasi kaming mag-asaran at kapag napikon sila ay agad silang magsusumbong kay nanay at napapangiti na lamang ako sa tuwing maaalala ko yon. Papadudot marami pang bagay kaming napagkwentuhan ni Alexa at sobra ako nag-enjoy sa pakikinig sa kanya na hindi ko na nga namalayan na halos 3 oras na akong naroon. Chinek ko pa ang aking cellphone kung may text galing kay May pero wala naman. Maya-maya nga lang ay nagpaalam sa amin si Alec dahil
Tinawag ito ng kanyang mami at naiwan naman kaming dalawa ni Alexa sa may sala nang mapansin ko ang kakaiba niyang ngiti sa akin. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang. Hindi ko kasi alam kung ano ang tumatakbo sa utak niya. Ate Dahlia, anong masasabi mo sa kuya ko? Ano, ayos lang. Mukha naman siyang mabait. Mukha lang ba? Mabait talaga yun. Di lang naging maganda yung first meeting nyo. Pero once na makilala mo si kuya, baka ma-in love ka pa. Oh my gosh! Ayos ka lang ba? Heto, Chuso. Uminom ka muna. Salamat ha. Ayos ka lang ba talaga? Nabigla ka ba sa sinabi ko? Hindi naman masyado. Seryoso kasi ako eh. Sobrang bait kaya ng kuya ko. Pogi na, mabait pa. Kaso sinayang lang siya nung ex niya. Okay lang ba kung itanong ko kung anong nangyari sa kanila? Kay kuya tsaka dun sa ex niya? Simple lang naman eh. Ipinagpalit lang siya ng babae sa lalaking mayaman. Bakit? Okay naman ang buhay ni Alec ah. May sariling bahay na malaki, may sasakyan. Ano pa bang hinahanap niya? Di naman kasi kami ganto dati. Tamang may kaya lang kami. Nagsikap lang talaga si kuya na marating kung nasaan man kami ngayon. Dahil gusto niyang ipakita sa ex niya na successful na siya ngayon. Na kaya na niyang ibigay lahat ng gusto ng ex niya. Pero hindi naman sila nagkabalikan. Kasi sa pagkakaalam ko, buntis na yung babae at may kinakasama na. Kung yaman lang pala ang habol niya, bakit pa niya sinagot si Alec? Bakit kailangan niyang paasahin ng kuya mo? Desperado si kuya noon kasi talagang mahal niya yung ex niya. To the point na hindi na siya nagtira para sa sarili niya. Nagmakaawa siya dun sa babae na bigyan siya ng chance. Then, nabalitaan na lang namin, sila na. Alam naman namin kung anong klase siyang babae at wala talaga siyang nararamdaman para kay kuya. But, kuya tried his best para mabigay lahat ng gusto niya. Pero, hindi pa rin pala yun sapat. One day, nalaman na lang namin na naghiwalay na sila kasi nakahanap na ng mayamang lalaki yung ex niya. Grabe naman yung ex niya. Pero okay na ba ang kuya mo? Naka-move on na ba siya? Di ko lang alam. Hanggang ngayon kasi better pa rin siya sa mga bulaklak eh. Nabanggit nga niya na ayaw niya sa mga bulaklak. Ano daw bang dahilan? Huwag kang maingay kay kuya na sinabi ko sa'yo to ha. Well, ayaw niya sa bulaklak kasi naaalala niya yung ex niya. Mahilig kasi sa bulaklak yun. Lagi nga nag-iipon si kuya ng pera noon para maibili niya ng flowers yung ex niya. Diyan sa Dangwa rin bumibili si kuya ng mga bulaklak dati eh. Pero nung maghiwalay sila, hindi na siya nagpupunta dyan. Kahit nga dumaan dyan, iniiwasan niya hanggat maaari. Wala akong masabi. Kasi hindi ko pa naman nararanasan magkaroon ng boyfriend eh. Hindi pa nga ako nai-inlove, kaya hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sana lang maging okay na yung kuya mo, no? Tsaka makatagpo na siya ng babaeng magmamahal talaga sa kanya. Salamat. Pero seryoso, kahit kailan hindi ka pa nagkaroon ng love life? Oo, weird ba? 26 na ako pero wala pa rin akong love life. Siguro hindi ko pa panahon. Sa bagay, darating naman yan sa tamang panahon. Sabi nga nila, hindi yan pinipilit, kusayang dumarating. Tsaka natatakot din kasi ako eh, baka masaktan lang ako. Ano ka ba? Di mo kailangang matakot kung masaktan ka kasi parte na yan ng pagmamahal. Di ka masasaktan kung hindi ka totoong nagmamahal. Hindi naman sa lahat ng oras, puro saya lang ang dulot ng pagmamahal. Siyempre, nandyan yung mga problema na darating para subukin kayo, para mas tumatag ang relasyon nyo. Kung sakaling hindi nyo malagpasan yun, siguro hindi sapat yung pagmamahal nyo para sa isa't isa. O kaya naman, hindi kayo ang itinadhana. Ang bata-bata mo pa pero marami ka nang alam tungkol sa pag-ibig ah. Nako, mahilig lang ako manood ng mga romance movies. Minsan naman, nagbabasa ako ng mga romance novels. Nabasa ko lang lahat yon. Tulad nga ng sabi mo, bata pa ako. Kaya hindi ko minamadali ang sarili ko na pumasok sa isang relasyon. Pero ikaw ba? Ayaw mo bang maranasan kung paano magmahal at kung anong pakiramdam ng ikaw naman ang minamahal? Papadudot hindi kagad ako nakasagot sa tanong na yon ni Alexa. May parte kasi sa akin na gusto kong maranasan ang pag-ibig na sinasabi niya.
At may parte rin sa akin na natatakot na baka masaktan lang ako. Naguguluhan ako dahil noong itanong yon sa akin ni Alexa ay si Alec kaagad ang pumasok sa isip ko. Ayokong tanggapin na higit pa sa paghanga ang nararamdaman ko para kay Alec dahil unang-una sa lahat ay hindi pa namin gaanong kakilala ang isa't isa at 2 beses pa lamang kaming nagkita. Hindi ko alam kung ito ba yung tinatawag nilang first love. Isa pa ay malayo rin ang agwat ng estado ng buhay namin. Mayaman siya samantalang tendera lamang ako ng bulaklak. Kung magkagusto man ako kay Alec ay nasisiguro kong hindi yon masusuklian. Dahil imposibleng mapansin niya. Ang isang kagaya ko lang na elementary lang ang natapos at ipinanganak na mahirap. Marami pang naikwento si Alexa sa akin at napag-alaman kong isang executive assistant ng isang malaking kumpanya rito sa Maynila si Alec. At talaga namang mahal na mahal nito ang trabaho. Maraming bagay pa akong nalaman tungkol kay Alec at pakiramdam ko ay kahit papaano ay nakilala ko siya ng kaunti kahit sa kwento lang ng kapatid niyang si Alexa. Papadudod sinulyapan ko pa ang orasan na nasa sala nila bago ako nagpaalam na kailangan ko nang umalis. Baka kasi iniintay na rin ako ni May o kaya ay may isa pang bulaklak na kailangang i-deliver. Masyado na rin mahaba ang oras na nilagi ko sa bahay ni Alec. Pero hindi na ako nag-abala na magpaalam kay Alec dahil nakita kong kausap niya ang mga bisita. Hindi na rin naman ako pinigilan ni Alexa at sinabing siya na lang daw ang bahalang magsabi sa kuya niya na kailangan ko nang umalis. Nagpasalamat pa siya dahil nakinig ako sa mga kwento niya bago ako tuluyang umalis at bumalik sa shop. Makalipas lang ang ilang araw papadudod ay tumawag sa akin si Alexa at nagpapadeliver na naman ng bulaklak sa bahay ulit ni Alec. Wala naman daw okasyon pero gusto niya raw na makalimutan ni Alec ang masamang alaala nito sa mga bulaklak. Kaya humingi ng tulong siya sa akin na samahan ko siyang bumuo ng bagong alaala para kay Alec at pumayag naman ako. Gusto ko rin naman na maging maayos na si Alec. Inabot din ng ilang buwan ng setup namin ganon. Buti nga at hindi nagreklamo si Alec dahil noong unang subok namin ni Alexa ay nainis ito at sinabing bakit hindi na lamang si Alexa ang mag-uwi ng mga bulaklak. Bakit kailangan na sa bahay pa niya talaga dalhin pero kalaunan din ay unti-unting nasanay si Alec sa presensya ng mga bulaklak na nauuwi sa pagkwekwentuhan at pagkain namin ng merienda bago ako umuwi. Papadudot masasabi kong doon nabuo ang isang espesyal na pagkakaibigan sa pagitan naming tatlo. Papadudot buwan ng Marso 2018 ay tuluyan na ngang umalis si May sa aming flower shop para magtrabaho bilang kasambahay sa Cavite. Makailang beses pa niya akong pinilit na sumama sa kanya pero bukod sa mahal ko ang trabaho ko, ay malaki ang utang na loob ko sa amo ko. Kaya naman ako na lamang mag-isa ang naiwan para magtinda ng mga bulaklak at pansamantala na rin muna akong tumigil sa pagdi-deliver. Lalo pa at walang maiiwan sa shop para magbantay. Nag-iisa man ako sa shop ay hindi naman ako gaanong naging malungkot dahil nariyan sina Alexa at Alec para bisitahin ako mismo sa aming shop para makipagkwentuhan sa akin. Binibisita nila ako kapag day off nila sa kanilang mga trabaho. Madalas pa nga ay lagi silang may dalang pasalubong para sa akin dahil hindi naman daw nila ako maipasyal lalo na at walang magbabantay sa shop. Hanggang sa paglipas ng mga araw at buwan papadudot, hindi namin namamalayan na nahuhulog na pala kami ni Alec sa isa't isa. At tanging si Alexa lang ang nakakaalam ng tunay naming nararamdaman. Isang araw nga ay bigla na lamang nagyaya si Alexa na mamasyal kami sa isang sikat na restaurant sa Sampaloc. Hindi na ako nakatanggi pa papadudot kasi pinagpaalam na rin nila ako sa amo ko at pumayag ito. Natutuwa nga ito dahil
nagkaroon daw ako ng ibang kaibigan bukod kay May. Okay ka lang ba? Parang kanina ka pa kasi hindi mapakali dyan eh. Okay ako. Medyo asar lang kasi ang tagal ni Alexa. Kanina pa yung on the way niya eh. Eh baka naman na traffic lang. Nakakainis lang kasi. Siya tong nagyaya pero siya tong wala pa rin hanggang ngayon. Antay-antayin lang natin, darating din yun. Baka pwedeng umorder na tayo. Gutom na ako eh. Eh ang pangit naman kung mauuna tayong kumain. Hintayin na lang natin siya. Ay, Magkwentuhan na lang muna tayo habang hinihintay natin siya. ano naman ang pagkakwentuhan natin? Halos lahat na ata na pag-usapan na natin. Okay ka na ba? Okay lang naman ako. Bakit? Ang ibig kong sabihin kung naka-move on ka na ba sa ex mo? Oo, medyo matagal na rin yun eh. Naka-move on na siguro ako sa kanya. Ba't mo nga pala naitanong? Wala naman. Na-curious lang ako. Nagkwento kasi sa akin ni Alexa yung love story nyo. Kung paano kayo nagkakilala tsaka kung paano kayo naghiwalay. Ang daldal talaga ng babaeng yun. At bakit ka naman curious? Wala lang. Napansin ko kasi hindi ka na masyadong affected kapag nakakita ka ng bulaklak eh. Yun ba? Wala na sa akin yun. Ang tagal na nun. Tsaka hanggat may natitirang bitterness sa puso ko dahil sa ginawa niya sa akin, di ako tuluyang magiging malaya sa nakaraan ko mula sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko na mag-move forward at bumuo ng mga bagong masasayang alaala. At magagawa ko lang yun kung tuluyan ko na siyang patatawarin. Siguro nga, di lang talaga kami ang para sa isa't isa. Yung tipong pinagtagpo lang kami pero hindi tinadhana. Ang lalim ng hugot. Pero masaya ako para sa'yo, Alec. Kaya huwag ka mag-alala. Balang araw, darating din yung tamang tao para sa'yo. Tsaka sabay kayong bubuo ng masasayang alaala. Natagpuan ko na siya, Dahlia. Talaga? Eh bakit hindi mo pa siya pinapakilala sa amin ni Alexa? Kala ko ba walang secret sa atin? Actually, kilalang kilala niyo na siya. Oh, sino? Gusto mo ba ng clue? Kahit bigyan mo ako ng clue, hindi ko naman mahuhulaan yun. Kayo lang naman ni Alexa ang kakilala ko. Wala naman kayong pinapakilalang ibang tao sa akin eh. Pakinggan mo muna kasi yung clue. Di yung nagre-reklamo ka agad dyan. O sige na nga, sige na nga. Ano ba yung clue? May kapangalan siyang bulaklak. Ano? Kapangalan ng bulaklak? Oo. Kilala mo na ba? Di pa rin eh. Wala naman akong kakilalang ganun. Hmm, Aray! Ba't mo ako pinitik sa noo? ang slow mo kasi. Ano bang pangalan mo? Dahlia! Ay, teka. Ako bang tinutukoy mo? Mismo. Ikaw si Dahlia, di ba? Seryoso ka ba? Bakit ako? Huwag mo akong tanungin kasi di ko rin alam. Ang alam ko lang, masaya ako kapag kasama kita. Gusto kitang laging nakikita. Ganun naman talaga ang pag-ibig, di ba? Di mo namamalayan. Umuusbong na pala. Papadudot na tulala lamang ako kay Alec nang sabihin niya yon. Gusto ko siya, gustong gusto, pero hindi ko magawang umamin dahil natatakot akong masira ang pagkakaibigan namin. Pare-pareho lang pala kami ng nararamdaman. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko na mga oras na yon. Masaya ako na natatakot at nalilito. Hindi ko maipaliwanag kung ano nga ba ang mas matimbang. Ang tagal kong itinago ang nararamdaman ko para sa kanya, Papadudot, dahil naisip kong mas magtatagal ang relasyon na meron kami kung mananatili kaming magkaibigan lang. Pero nauna na siyang umamin at hindi ko yon inaasahan dahil sino nga lang ba ako? Isang tendera lang ng bulaklak at anak ng mahirap. Kaya naman nagtatalo ang puso at isipan ko sa kung ano ang dapat kong gawin. Hindi na nga namin namalayan ni Alec ang oras, Papadudot, dahil pareho kaming nakafocus lang sa isa't isa. Iniisip ko pa rin ang mga sinasabi niyang hanggang sa nagpasya na lamang kaming umuwi. Nang ma-realize namin pareho na na-set up kami ni Alexa. Plano niya marahil na makapag-solo kami ni Alec. Siguro ay alam niyang pareho namin gusto ang isa't isa pero wala ni isa sa amin ang gustong mag-first move. Kaya siya na ang gumawa ng paraan, Papadudot. Matapos umamin sa akin ni Alec
ay lumakas ang loob niya na yayain akong lumabas kapag may oras siya o kaya ay day off niya. Pero pumapayag lamang akong sumama sa kanya kung papayagan ako ng amo ko. Masasabi kong sa maraming beses na paglabas-labas namin ni Alec ay nakabuo kami ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa. Koneksyon na nag-uugnay sa aming mga puso at damdamin. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay pinakilala na ako ni Alec sa mga magulang niya kahit na nanliligaw pa lamang siya sa akin noon. Pero sa kabila ng hindi nila pagtutol sa panliligaw ni Alec sa akin noon, ay ramdam kong ayaw nila sa akin. Marahil ay iniisip nilang pineperahan ko lamang si Alec o di kaya ay ginagamit lang. O kaya naman ay iniisip nilang lolokohin ko lang din siya kagaya ng ginawa ng ex niya. Pero hindi ko na lamang inintindi yun. Dahil ang importante sa akin ay nagkakaintindihan kami ni Alec. Kilala ko siya at kilala niya ako. 2 linggong nga lang ang nakalipas noon ay opisyal ko nang sinagot si Alec at opisyal na rin kaming naging magkasintahan. Ayaw ko na rin namang patagalin pa ang panliligaw niya sa akin dahil sigurado na ako sa kanya at sa nararamdaman ko para sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Alexa para sa aming dalawa ng kuya niya. Natupad na raw kasi ang pangarap niya na magkaroon ng kapatid na babae sa katauhan ko at alam niya rin daw na mamahalin at iingatan ko si Alec. Kagaya ng kung paano ko alagaan at mahalin ang mga bulaklak na naging dahilan para matagpuan namin ang isa't isa. Nagkaroon lamang kami ng kaunting problema noong makiusap sa akin si Alec na umalis na ako sa trabaho ko at sumama na sa kanya. Pumayag ka na please. Di na kasi ako kontento na pinupuntahan lang kita sa shop. O kaya naman niyayaya kang lumabas. Magiging komportable lang ako kung dito ka na nakatira. Alec, alam mo namang ako lang ang inaasahan nila nanay, di ba? Kaya hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Sino na lang ang magpapaaral sa mga kapatid ko? E di aakuin ko ang responsibilidad mo. Basta dito ka na lang. Ayaw mo ba ako makasama lagi? Hindi sa ganon, okay? Alam kong ayaw sa akin ng parents mo. Ramdam ko naman yun eh. Tsaka baka mas lalo lang nila akong ayawan kapag nalaman nilang aakuin mo yung responsibilidad ko. Hindi kita sinagot para gawin mo yun. Ayokong isipin nila na ginagamit kita. Nagkusa ako, Dahlia. Di mo hiningi sa akin yun. Kaya ko naman kayong buhayin kaya hindi mo na kailangan magtrabaho. Kahit na. Hindi pa rin tama na iasa ko sa'yo lahat ng bagay kung kaya ko naman. Hindi mo responsibilidad ang responsibilidad ko. Di ba talaga pwede? Ayoko na kasing doon ka pa rin titira sa shop. Ni hindi ko alam kung nakakatulog ka ba ng maayos doon. Nag-aalala rin ako na baka may manloob doon tapos mapahama ka. Babae ka pa naman. Anong laban mo sa masasamang tao? Ay, sige ganito na lang. Kung gusto mo talaga akong tumigil sa pagtatrabaho sa flower shop, payagan mo akong magtayo ng malit na business. Kahit anong business pa yan, Dahlia. Tutulungan kita. Basta dito ka na lang sa bahay. Papuntahin mo na lang si Alexa rito o kaya si May kapag day off nila. O kaya naman, pasyalan natin sila minsan. Deal na yan ha, wala nang bawian. Yes, boss! Ano kayang sasabihin ng parents mo kapag nalaman nilang ibabahay mo na ako tapos tutulungan mo pa ako sa pagtatayo ng business? Dahlia, malaki na ako. Alam ko kung anong ginagawa ko. At ano man ang gawin ko, di na nila ako pwedeng pakialaman. Kung nasaktan man ako at nagkamali ng babaeng minahal noon, sigurado akong di na mauulit yon dahil pakakasalan na kita. Ha? Pakakasalan mo ko? Oo, ba't parang nagulat ka? Dapat lang naman talaga na pakasalan kita, Dahlia. Dahil mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Bakit? Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Siyempre gusto ko. Pero tsaka na yan kapag may sarili na akong business. Ayoko naman na ikaw lang ang magtatrabaho para sa ating dalawa. Gusto ko makatulong din ako sa'yo kahit papano. Sige, kung yan ang gusto mo. Walang problema sa akin. Magtutulungan tayong dalawa para sa mga magiging anak natin in the future. Salamat ha. Pangako ko sa'yo na araw-araw kitang mamahalin at aalagaan. I love you, Dahlia.
I love you too, Alec. Papadudot, gaya nga ng napagkasunduan namin ay tinulungan ako ni Alec na magtayo ng sarili kong negosyo. Nag-online selling ako ng mga damit at sapatos. At hanggang ngayon ay patuloy na lumalago ang aming negosyo. Maayos naman ako nagpaalam noon sa amo ko sa pagtigil ko sa pagtatrabaho dahil na rin sa pakiusap ni Alec at pumayag naman ito. Masaya raw siya para sa akin dahil nagbunga ang mga sakripisyo ko simula pa noong bata ako at maswerte raw ako dahil nakatagpo ako ng lalaking katulad ni Alec na sinang-ayunan ko naman. Nagpapasalamat pa ako sa dati kong amo dahil sa mga tulong na nagawa niya para sa akin. Siyang nag-iisang taong kumupkup sa akin ng mga panahong hindi ko alam ang direksyong tatahaking ko dito sa Maynila. Taong 2020 nang magpa siya akong personal na ipakilala na si Alex sa mga magulang ko at yun na rin ang araw na namanhikan sila. Kahit na pandemic noon ay tumuloy pa rin sina Alex sa pamamanhikan dahil may sarili naman siyang sasakyan at hindi na kami nahirapan sa biyahe. Medyo kinabahan lamang ako noong makarating kami sa bahay dahil pangit lang naman ang itsura ng bahay namin. Isa pa ay hindi namin inabutan doon si tatay na busy pala sa pakikipag-inuman sa kabilang baryo. Kinabahan ako sa maaring sabihin ng mga magulang ni Alec pero nagpasalamat ako sa Diyos dahil wala naman silang sinabi at formal lang na nakipag-usap kina nanay. Ang mga kapatid ko naman ay agad na nakasundo ni Alec na siyang kinatuwa ko. Matapos mamanhika noon ay nagpasya na kaming bumalik ng Maynila. Pero bago kami umalis ay nagbilin pa si nanay na dalasang ko raw ang pagbisita sa kanila. At sinabi kong huwag siyang mag-alala dahil pinapangako ko na babalik ako ng mas madalas, Papa Dudut. Tinanggap ako ni Alex sa kabila ng estado ng buhay namin at sinabi niyang hindi ko raw kailangan na ikahiya yon dahil katulad ko ay nanggaling lang din siya sa hirap. Pero nagsikap siya para makarating kung nasaan man siya ngayon. At naniniwala siya na kung kinaya niya ay kakayanin ko. Sa ngayon nga, Papa Dudut, ay masaya na kaming nagsasama ni Alec at naghihintay na lamang sa paglabas ng aming first baby dahil malapit na rin ang kabuwanan ko. At plano na rin naming magpakasal sa susunod na taon. Naging malapit na rin ako sa mga biyanang ko at mas excited pa nga sila sa panganganak ko dahil sila na ang bumili ng mga gamit para sa baby ko. Nung ibalita ko nga kina nanay na buntis ako ay sobrang saya niya. Pero nalulungkot siya dahil hindi niya raw ako maalagaan sa mga pagkakataong ganito pero sinabi kong naintindihan ko naman at huwag siyang mag-alala dahil inaalagaan akong mabuti ni Alec at ng biyanang kong babae. Kasalukuyan nga ay ang mama ni Alec ang nagmamanage ng aming business dahil na rin sa pag-aalala nito sa pagbubuntis ko. Nagpapasalamat naman ako sa kanila at sinabi nila sa akin na nagpapasalamat din sila. Na nakilala ko ni Alec, humingi rin sila ng tawad sa akin dahil sa pakikitungo nila sa akin noong una. Pero naiintindihan ko naman yon. Alam kong pinoprotektahan lang nila si Alex sa mga taong pwedeng manakit sa kanya. Papa Dudut, unti-unti na rin ngang nabubuo ang pangarap kong bagong bahay para kina nanay at gusto ko na malapit lang sila sa akin kaya tinulungan ako ni Alec para matupad yon. Nagpapasalamat din ako ng husto sa Diyos dahil ginawa niyang daan si Alexa at ang mga bulaklak upang matagpuan ko ang lalaking mamahalin ko at magmamahal sa akin. Minsan man ay nagtatalo kami dahil hindi naman sa lahat ng oras at pagkakataon ay masaya ang aming pagsasama pero hindi naman natatapos ang araw na hindi kami nagkakabati dahil mas nangingibabaw ang pagmamahal namin sa isa't isa. Na kung mag-away man kami ay magkakasundo rin kami. At dahil doon ay naging mas matatag pa ang pagsasama namin.